ating budhi ay hindi bihag ng ating posisyon. Sana ang ating budhi ay hindi bihag dahil sa tayo ginagalang. Sana ang ating budhi ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Katulad ni Martin Luther, my conscience is captive to the word of God. Tayo ba talaga ay people of the book or just we are busy? Gusto kong hiramin yung sinasabi ni Pastor Julius Bermudez. Are we people of the book or are we people of the Facebook? May dating yun, di ba? Are we people of the book or are we people of the what? Patawarin ako mga kapatid. Tanggapin na natin ang totoo. Pag-isip natin sa umaga, which book do we hold first? Hello? Kayo po na mga kaanib ng iglesia, which book do you hold first when you wake up in the morning? Ha? Eh, ang sabi ni Martin Luther, yung ating konsensya, ang ating budhi, ay bihag hindi ng Facebook. Kasi wala pa naman eh. Kaya yung kanyang budhi ay bihag ng salita ng Diyos. Pero ngayon mga kapatid, tayong lahat ay bihag. Tanggapin natin o hindi. Kaya tayong lahat ay hinihikaya, kaanib man o magagawa, na tayo ay maging mga bayan ng Diyos, mga tao ng Diyos, na ang aklat ng kanyang banal na salita ay maging bahagi ng ating buhay. Do you know who these people of the book are? They are those who love the word. Yes or no? Do you love the word? Hello? Do you love the word? Yes. The people of the book, they are those who read the word. Do you read it? Or uunahin muna natin yung face bago yung book. People of the book are those who meditate the word, just like Joshua. He meditates what? Day and night. The people of the book are those who what? Share the word. The people of the book are those who what? Preach the word. The people of the book are those who what? Who live the word. Right. This is actually the life of Martin Luther. When he said, my conscience is captive to the word of God. Sana all. Sana nga mga kapatid, tayo ay mga tunay na bayan ng Diyos. Nang ating pong budhi ay aklat, hindi tayo abala dahilan sa marami tayong responsibilidad. Is our fire fueled by scripture or by friends? Ang ating ubang apoy ay pinalalakas ng salita ng Diyos o sumusunod